Si Viktor Orban malapit nang maging dating punong ministro ng Hungaria at ang kanyang mga kasamahan ay aktibong naglalabas ng pera mula sa bansa at naghahanda ng pagtakas. Bukod pa rito, ang mga oligarko na sumusuporta kay Viktor Orban ay naglalabas ng 10 bilyong euro papunta sa United Arab Emirates, Estados Unidos, Uruguay at iba pang malalayong bansa at nagmamadaling ibenta ang kanilang mga ari-arian sa Hungaria. At silang lahat ay naghahanda ng tumakas mula sa bansa sa lalong madaling panahon. Sa ganitong matinding pahayag, lumabas na yon ang magiging punong ministro ng Hungaria na si Peter Magyar na ang kanyang partido ay nagwagi ng landslide laban sa partido ni Viktor Orban sa eleksyon. Sa parehong oras, si Magyar ay pupunta sa Brussels para sa agarang negosasyon kasama ang kinatawan ng European Commission na si Ursula von der Leyen na naglalayong mapalaya ang bilyon-bilyong euro mula sa mga pondo ng Unyong Europeo para sa Hungaria. NARS. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalatala ng mga balitang mainit at agad naming inilalabas kapag natanggap namin. Kaya ang mga oligarko na sumusuporta kay Viktor Orban, punong ministro ng Hungary, ay naglalabas ng 10 bilyon papunta sa pinagisang United Arab Emirates, Estados Unidos ng Amerika, Uruguay at iba pang malalayong bansa. Si Peter Magyar ng partidong TISA ay nanalo sa parlamentaryong halalan ay naniniwala ng tinatawag na mga negosyante na laging nakikinabang sa poder ni Orban ay naghahanda ng simpleng pagtakas palabas ng bansa. Ayon kay Magyar, ang pambansang administrasyon ng buwis at adwana ng Hungary ay pansamantalang pinigil ang ilang mga paglilipat ng pera na pag-aari ng mga tao sa paligid ng kaalyado. Kaalyado ni Viktor Orban na si Antal Rogan. Dagdag niya, ayon sa kanya, sinusubukan ng mga kasapi ng mafia ni Orban na ibenta ang kanilang mga ari-arian. Narito ang pahayag ni Peter Magyar. Madalas kong hinimok ang pangkalahatang taga-usig, kapitan ng pambansang pulisya at pinuno ng pambansang administrasyon ng buwis at adwana ng Hungary na arestuhin ang mga kriminal na kumukuha ng libu-libong bilyong forint mula sa mga mamamayang Hungarian upang hindi sila makatakas papunta sa ibang bansa. Bago mabuo ang gobyerno ni TIS, nanawagan ang magiging punong ministro ng Hungary sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan na huwag kailanman bumili ng mga ari-arian ng mafia ni Orban dahil maaari silang humarap sa pambansang ahensya para sa pagbawi at proteksyon ng mga ari-arian. Ibig sabihin, nagbabala siya na oo, maaari kayong bumili, pero kapag napatunayan na ang mga ari-arian ay nakuha sa pamamagitan ng korupsyon ayon sa batas, kukunin lang sa inyo ang mga ito. Ikinuwento rin ni Magyar na ilang pamilya ng mga oligarko na malapit kay Orban ay umalis na sa Hungary. Ayon sa kanya, ilang makapangyarihang pamilyang oligarko ang inalis na ang kanilang mga anak sa paaralan at nag-aayos na mapagkakatiwala ang mga gwardiya para sa kanilang pag-alis. At dahil binanggit mismo ni Magyar si Antal Rogan bilang halimbawa ng isang taong sinusubukang tumakas na yon mula sa bansa, dahil malapit siya kay Viktor Orban, mas marami akong masasabi tungkol sa kanya. Isa itong pinakamalinaw na halimbawa ng korupsyon sa paligid ni Viktor Orban. Si Antal Rogan ay isa sa pinakamakapangyarihang politiko sa Hungaria, pinuno ng tanggapan ng punong ministro na si Viktor Orban at nangangasiwa sa intelihensya at media strategy. Pangunahing kaalyado siya ni Orban na tumitiyak sa maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan. Ngunit noong Nobyembre, paumanhin noong Enero, 2025, bigla siyang napasailalim sa mga parusa ng Estados Unidos dahil sa korupsyon. Oo, nangyari ito sa panahon ni Donald Trump na aktibong sumusuporta kay Orban mismo. Pero totoo, pagkatapos noong Abril 2025, nagpa siya ang administrasyon ni Donald Trump na alisin ang mga parusa kay Antal Rogan. Misteryoso, walang paliwanag kung bakit inalis. Pinamumunuan ni Rogan ang gabinete ng mga ministro sa Hungary, kaya siya ang kanang kamay ni Orban at pangalawang pinakamakapangyarihan. Pinanganasiwaan din niya ang mga serbisyo ng sibilyang intelihensya ng Hungary. Siya rin ang itinuturing na arkitekto ng media strategy ng partidong Fidesz na kumokontrol sa pag-uulat ng mga gawain ng gobyerno sa media. At ang katotohanan na si Magyar ang humarap sa taong ito ay napapaywatig na seryoso si Magyar na labanan ang lumang sistema ni Orban. Mukhang si Orban mismo ay naghahanda na rin ng paraan para tumakas.
Ang papalis na punong ministro ng Hungary matapos matalo ang Fidesz sa eleksyon ay naganunsyong bibitawan ng kanyang mandato bilang kinatawan. Narito ang sinabi ni Orban, "Sa ngayon, mas kailangan ako hindi sa parlamento kundi sa pagsasayos ng makabayang kilusan. Ang natanggap kong mandato bilang pangunahing kandidato ng Fidesz ay mandato ng Fidesz sa parlamento, kaya napagpasyahan kong isuko ito." At ito ang pinakamahalagang pahayag ni Viktor Orban dahil mahalagang tandaan na si Viktor Orban ang namumuno sa partidong Fidesz mula pa noong 1990 at mula noon ay nahalal sa parlamento sa iba't ibang paraan. Noong 2010 pangalang beses niyang pinamunuan ng pamahalaan, ngunit makalipas ang 16 na taon, karamihan sa mga botante ng partidong Fidesz ay tila nadismaya kay Orban at sa kanyang partido. Inaakusahan sina Orban at mga kasamahan niya ng korupsyon at pagbagsak ng pamumuhay sa Hungary. Si Orban ay nagsabing bumibili siya ng murang gas at langis mula Russia kaya halos hindi ramdam ng mga Hungarian ang taas ng bayarin sa kuryente at tubig. Sa bayarin sa kuryente at tubig, sinasabi nilang barya lang ang binabayaran nila pero lumalabas na hindi pala totoo. Nagpasya si Orban na umatras sa politika, umalis sa parlamento at ibinigay ang pagiging pinuno ng partido sa kasamahan niya. Ibig sabihin, tuluyan na siyang umalis sa Fidesz. Hindi na ako magugulat kung biglang lumitaw si Orban sa kung saang lugar sa labas ng bansa at mag-anunsyo na ipagpapatuloy niya ang kanyang matapang na pakikibaka. Parang si Viktor Yanukovych, dating presidente ng Ukraine, tumakas papuntang Russia at doon nagsabing ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang gawain bilang lehitimong presidente. Bukod dito, napaulat na rerepasuhin ng bagong pamahalaan ng Hungary ang pambansang planong iniharap ng mga opisyal ni Orban para makakuha ng murang pondo mula Europa para palakasin muli ang sandatahang lakas. Ipinapahayag ni Uma Diarra ang kanyang mga pangamba tungkol sa mga panganib ng korupsyon sa planong ito. Muli, si Viktor Orban, isang Eurosceptic na palaging bumabatiko sa Brussels, ay kumukuha ng pera mula mismo sa Brussels at sa napakalaking halaga pa. Magugulat kayo sa laki ng mga halagang ito? Sinabi na maaaring repasuhin ang mga layunin at saklaw ng plano batay sa prioridad ng gobyerno ng Hungary. At pumayag ang European Commission na repasuhin ang planong ito bago gumawa ng mga susunod na hakbang. At ang scheme ng pautang na tinatawag na SAFE ay inilunsad noong nakaraang taon sa Brussels para palakasin ang industriya ng depensa at kahandaan ng European Union laban sa banta ng Russia. Itong inisyatiba na SAFE ay maghahati ng 150 bilyong euro sa pagitan ng 19 na miyembrong estado ng European Union. At bahagi ng parang ito, saan mapupunta? Sa Hungary. Ibig sabihin, si Orban ay hindi talaga gusto ang Brussels. Pero mula sa Brussels ay sinasabi niya, "Oh, pakinggan nyo, may bago kayong programa dyan at bigyan nyo rin ako ng kaunting pera." Ngayon, sinabi ni Modiar na nais niyang muling suriin ang listahan ng mga kumpanya at magdesisyon ayon sa tunay na pangangailangan at pagtatasa sa mga panganib ng korupsyon. Ang mga panganib ng korupsyon ay konektado sa industrial na interes ng gobyerno ni Viktor Orban na magbibitiw na sa pwesto. Makinig kayo, ang 16 bilyong euro financial package ng Hungary ay isa sa pinakamalaki sa EU sa ilalim ng SAFE program. Mas maliit ang package na ito kaysa sa Poland at Romania pero mas mataas kaysa sa pondo ng France na humingi ng 15 bilyong euro sa EU para sa muling pag-aarmas. Alam nyo na, sigurado may pwedeng nakawin doon. Kita ang habol ng mga tao sa paligid ni Orban sa pondong ito dahil ang lahat ay mapupunta sa kanilang produksyon. Nalaman na ang bagong punong ministro ng Hungary, si Peter Magyar, ay pupunta sa Brussels ngayong Miyerkules para sa agarang pag-uusap kasama ang tagapangulo ng European Commission. Si Ursula von der Leyen ay nagsusumikap i-unfreeze ang bilyon-bilyong euro mula sa pondo ng EU. Tulad ng alam ninyo, nitong Huwebes ay inaprubahan na ng Brussels ang 90 bilyong euro na pautang para sa Ukraine. Matapos ang matagal na pagtutol ng Budapest sa ilalim ni Orban, umatras na sila sa kanilang mga pagtutol. Sa ganitong paraan, naalis ang pangunahing hadlang sa politika para sa pamahalaan ng Hungary sa pagsusumikap nitong ibalik ang ugnayan sa European Union. Sa huli, sinabi ng Brussels na handa silang makipagnegosasyon kay Magyar agad upang hindi mawalan ng pondo mula sa EU ang Hungary dahil sa ilang panganib. Ang totoo, nanganganib na yon ng Hungary na mawalan ng humigit kumulang 10 bilyong euro mula sa mga pondo para sa pagbangon matapos ang pandemya ng COVID-19 kung hindi sila makakatupad sa itinakdang deadline sa Agosto.
Ibig sabihin, bago sumapit ang Agosto, kailangan nilang magsagawa ng ilang mga reforma doon upang makuha ang perang yon dahil ang pondo para sa pagbangon ay unti-unti nang isinasara. Dagdag pa rito, mga 18 bilyong euro pa ang nananatiling naka-freeze dahil sa paglayo sa mga demokratikong prinsipyo sa ilalim ni Orban. Kung bibilangin mo, nandyan na, 16, 10 at 18 bilyong euro. Nagsisikap din ang Hungary na makakuha ng dagdag na pondo mula sa European Union para sa depensa at mapawalang bisa ang araw-araw na multang ipinapataw dahil sa mga alitan sa migrasyon. Kaya napakaraming trabaho ang naghihintay kay Magyar. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Isulat ang opinyon at konklusyon sa comment sa episode na ito, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaaring magbigay ng donasyon o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang link sa video description o QR code sa inyong screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.